nagkasala sa iyong kapatid mo, kausapin mo, kayo muna. Tapos, pag hindi na kinalig, sabi mo yun, pagsama. Pag hindi pa rin kinalig, buong simbahan na. So, may concept ng simbahan. Hindi ito sabi ko para sa ito na walang tinatag na simbahan si Jesus. May binagin siyang simbahan sa Evangelyo. At malaki ang role ng simbahan sa pagkakaisa at pagkakasundo, reconciliation. Sabihin nyo nga, reconciliation. Reconciliation. At mayroong concept ng justice at katarungan. Ano yung concept ng justice at katarungan? Hindi pa rin siya makinig. Gawin nyo ng lahat ng sabi. Ituloy mo siyang maintain sa pagkakitaan. Ano po yung sabihin? Outcast. Pangalaman. Gawin mo na. Kumbaga, ibigay na sa kanya ang katarungan. Ibigay ang justice. So our Lord is more than the Lord of love. He is the Lord, the God of mercy. Because where there is mercy and justice, there is peace. And most importantly, if we will apply the formula of our Lord Jesus Christ, we can confront, we can repair any conflict. Maganda kaya isang libro ang title parang conflict management. Napakaganda po ng conflict management sa buhay natin. Kasi hindi mawawala ang conflict. Palaging may conflict. Diba? Sa pamilya, sa simbahan, sa trabaho, sa mga kamag-anak. Ang gusto ng Panginoon Jesucristo ay pagkakasundo-sundo. Ang gusto ng Panginoon Jesucristo ay pagkakaisa at pagtutulungan. But that requires the effort of both parties, both sides, para makamit iyon. And that is what is our prayer this evening. May all of us becomes peacemakers. Diba sabi pa yun sa Beatitudes? Blessed are the peacemakers, for theirs is the kingdom. Ngayon gabi, inaamot tayo, we apply the fraternal correction, the formula of reconciliation, of conflict management of our Lord Jesus Christ to our lives. Amen.